Kilat News Updates. Mga balita ngayon, kamalayan ng kabataan laban sa CPP-NPA recruitment sa Bukidnon, pinalalakas pa ng Army. Rider sa viral na Superman stand sa Negros Occidental hindi napapayagang makakuha pa ng lisensya. De-escalation sa sigalot sa Thailand-Cambodia border, ipinanawagan ng Pilipinas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinalalakas pa ng 89th Infantry Makatao Battalion ng Philippine Army ang kampanya nito sa pagbibigay at pamamahagi ng kaalaman sa kabataan laban sa mapaninlang na recruitment ng CPP-NPA. Mahigit 250 na mga mag-aaral, guro, magulang at kinatawan ng DepEd at AFP ang nakiisa sa San Isidro Integrated School, Valencia City at Old Damulog National High School, Damulog, Bukidnon. Pinangunahan ni na 2nd Lieutenant Kim John Barbolino, 1st Lieutenant John Andrew Gloriani at 1st Lieutenant Joseph Santos ang mga aktibidad na nagtuturo kung paano makikilala at labanan ang recruitment ng teroristang grupo. Tampok sa talakayan ang kahalagahan ng temang kultura ng seguridad bilang sama-samang pananagutan. Ayon kay Lieutenant Colonel Antonio Bulao I, patuloy ang 89th IB sa mga kampanyang pangkaalaman upang maiwasang malinlang ang kabataan at mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan ng Bukidnon. Diskwalipikado na sa pagkuha ng driver's license ang isang motorcycle rider matapos gumawa ng mapanganib na Superman stunt sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental kamakailan. Sa viral video makikita ang rider ng Honda Click na nakahiga habang mabilis na bumabagta sa Orange Cliff. Ayon sa Land Transportation Office Region 6 o LTO-6, lumabag ito sa Section 48 ng Republic Act 4136 ukol sa reckless driving. Kinumpirma rin ng LTO na walang lisensya ang rider kaya't isinama ang pangalan nito sa alarm list at pinatawan ng multa sa ilalim ng Joint Administrative Order No. 2014-01. Kailangan din itong dumaan sa Driver's Reorientation Seminar. Ang registered owner ng motorsiklo ay inisyuhan ng show cause order matapos amining ipinautang niya ito. Git ng LTO, ang kaligtasan sa kalsada ay dapat laging inuuna. Nanawagan ng Pilipinas ng agarang pagpapahupa sa tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos ang sagupaan sa border na ikinasawi ng hindi bababa sa 14 na katao, karamihan ay Thai civilians. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA, iginiit ng bansa ang kahalagahan ng bukas na komunikasyon at mapayapang resolusyon sa hidwaan bilang kapwa kasapi sa ASEAN. Nag-ugat ang labanan matapos masabugan ng landmine ang mga sundalong Thai sa hangganan malapit sa templo ng Tamuan Thom. Nagpalitan ng putok, rocket at airstrikes ang magkabilang panig. Ayon sa DFA, wala pang ulat ng apektadong Pilipino pero patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon. Pinayuhan din ang mga Pilipino sa border areas ng Cambodia gaya ng Odar Minche at Priya Viher na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa embahada sa Phnom Penh. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.